Dumaan kami sa Petron Station dahil nagpabili siya ng tubig. Nang makalabas si Manong ay agad akong sinunggaban ni Brent. Kinagat ko ibabang labi niya at hinihingal na lumayo sa kanya. Wala ka talagang pinipiling lugar, Brent. Manya ka. Itinaas ko ang kamay upang sampalin siya pero naiwan iyon sa ere at hindi ko rin itinuloy. Pumikit ako at mababaw na pinalo ang dibdib. Hindi ako makahinga. Umaakit ang dugo ko sa ulo sa sobrang gigil sa lalaking ito. Sinandal niya ang ulo at nagdekwatro. Parang walang nangyari na nakatingin sa akin. Nagbuga ako ng hininga. Kung menor de edad lang ako ay sinisiguro kong sasampahan ko siya ng kaso. Kahit anak pa siya ng pinakamayaman dito sa bansa. Katulad ng pangako ko, Miss 300, ay sisirain muna kita. Ibinaling ko ang mata sa kabilang direksyon at nagkunwaring hindi siya narinig. Ayoko na magpaliwanag dahil hindi rin naman ito maniniwala. Pinangahawakan niya talaga na pera lang ang gusto ko. Nakikinig ka ba sa akin? Pumikit ako at hindi siya sinagot. Napaiktad akong muli nang haplusin niya ang hita ko. Damn you, Brent! Malutong ako nagmura. Natigilan siya at umawang ang labi pero saglit lang ang pagkatulala niya mula sa sinabi ko at agad din itong umisi. Hindi bagay sa karakter mo ang pangalan na Mary. Masyadong mahinin ang pinangalan sa iyo ng mga magulang mo. Umiling-iling siya na nakatingin sa akin. Malakas akong lumunok. Nagbaba ako ng tingin at hindi sumagot. Isang araw ay ikaw ang lalapit sa akin at magmamakaawa. Tandaan mo itong sinabi ko sa'yo. Ulit niyang bulong. Nanadma ko siya. Ano naman ipagmamakaawa ko sa kanya? Wala akong nikatiting na gusto sa kanya, no? Kung binabangungot ako noon ng dahil sa kanya, ay nawala na ngayon nang makilala ko siya. Hindi siya ang tipo ko. Hindi ko siya magugustuhan lalo na at nalaman ko ang pag-uugali niya. Muli kaming natahimik nang bumalik na si Manong. Hindi man lang ako inalok ng tubig na binili niya. Wes, hindi naman ako nauuhaw eh. Isaksak niya iyan sa baga niya. Malapit na kami sa bahay na mag-ring ang cellphone ni Manong. Sinagot niya iyon at nilagay sa loudspeaker. Where is Brent? Ito agad ang bungad at mukhang galit si Madam Laura na hinahanap ang anak. Si Brent ang sumagot. We're heading back home. What is it? Nagbuga ng hininga ang nasa kabilang linya. Alam mo bang family dinner natin ngayon? Kasama ang pamilya ni Nicole. Para mapag-usapan na ang date ng kasal niyo. Nasaan ka ba? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Nagsapo ng muka si Brand. Kami ni Manong ay tahimik lang na nakikinig sa nag-uusap sa phone. I'm coming. Sagot niya sa ina. Brand, this is not a game. Hurry up! Hindi na pinasagot ang anak at pinatay agad ang tawag. Umawang lang ang labi ko at ibinaling ulit ang mga mata sa kabilang direksyon. Agad siyang bumaba at pumasok sa loob ng makarating kami. Ako naman ay pumasok sa kwarto ko at nagbihis. Pagkatapos kong magbihis ay umakyat ako sa kwarto ni Brent upang linisin. Pero laking gulat ko dahil naabutan ko siya dito. Nakasuot ng pajama. Akala ko ba'y may dinner date ito kasama ang fiancé niya? Bakit pa siya nandito? At nakabihis pa ng pantulog. Hindi ka ba aalis? Hindi nakatiis na tanong ko sa kanya. Para kasing hindi ako komportable na maglinis dito kung nandito siya sa loob. Sigurado akong susundan na naman niya ako ng mga mata. Bored niya akong tiningnan. Bakit? Umawang ang mga labi ko at nakaramdam ng pagkapahiya. Wala naman akong karapatan na magtanong sa kanya dahil nasa loob kami ng palasyo nila. Kapag ganitong nasa loob na kami ay katulong ang katayuan ko sa kanya at siya ang amo ko. Sige, maglilinis na ako. Iwas ko upang makawala sa kanyang paningin. Unahin mong bathroom at linisin ng maayos. Ayoko may nakikitang kalat na tubig sa sahig. Umirap ako sa hangin nang makatalikod sa kanya. Kay tagal-tagal ko na nga itong nililinis ay pagsasabihan pa niya ako ng ganito na para bang hindi malinis ang pagtatrabaho ko. Oo na, tutuyuin ko ito na maayos. Nagsasalita ako habang nagpupunas. Sinimulan kong trapuhin ang salamin sa malawak niyang shower. Ito ang pinakaayaw kong trabaho dito sa loob ng kanyang banyo. Bakit ba kasi puro salamin? Hindi ba siya naiilang sa sarili kapag nakikita niya ang kahubdan sa harapan ng salamin? Ay naku, masama na nga ugali, napakaselan pa. Napailing ako. Nagrereklamo ka? Muntik nang humiwalay sa akin ang kaluluwa ko nang magsalita siya mula sa aking likuran. Agad ako napalingon at nilagay ang kamay sa tapat ng dibdib. Hawak ko pa ang basahan at namimilog ang mga mata ko. Sa pagdadakdak ko, kasi hindi ko na malayang sinundan pala niya ako dito sa loob.
Malakas ako napalunok at hindi siya magawang tingnan ng diretso. Sa tuwing hindi mo ako kaharap, ang dami mong sinasabi tungkol sa akin, Mary. Baka nakakalimutan nung pinag-aaral ka ng pamilya ko at sumusweldo ko pa. Not good to be ungrateful. Muli akong napalunok. Naglakad siyang palapit sa akin at gamit ang hintuturo ay pinunasan niya ang bakat ng salamin. Hindi ka marunong maglinis ng salamin. Maraming naiiwang bakat sa papupunas mo pero pinapalampas ko iyon. Nalungon niya ako at hinipan sa harapan ko ang hintuturo. You understand? Mas magaling ka sa ibang bagay at hindi sa paglilinis. Ngumisi siya at pinasadahan ng tingin ang buong katawan ko. Ganito ang pagtitig niya sa akin noon. Binitawan ko ang hawak na basahan at hinarap ko siya. Hindi talaga ako tatantanan ni Brent. Tiningala ko siya at tinitigan. Kung gusto niya akong sirain, ay pues, sisirain ko din siya. Kung may plano siya sa akin ay dapat ganoon din ako. Hinawi ko ang buhok sa likuran at binuksan ko ang botones ng damit ko. Seryoso ako nakatitig sa kanya habang ginagawa ko iyon. Namula ang mukha niya at tumalim ang mga mata sa akin. Ito ang gusto mo, hindi ba? Hilaw akong ngumisi pero ang totoo ay nanginginig ako at naiiyak sa takot. Anong ginagawa mo? Naningkit ang kanyang mga mata at napatitig sa cleavage kong lumantad sa kanya. Anong ginagawa ko? Naguhubad ako sa harapan mo. Hindi ba itong gusto mo? Ang maangkin mo ako? Ang masira mo ang buhay ko? Mary, stop! Nagsalubong ang mga kilay niya at lumukot ang magandang noo. Hinawi ko ang suot at nilaglag iyon sa balikat ko. Malakas na lumunok si Brent at titig na titig pa rin sa akin. Stop! Please stop! Nasapon niya ang muka at mahinang nagbura. Gusto mo kong tikman, hindi ba? Ano pang hinihintay mo? Nasa harapan mo na ang pain at ayaw mo pa lunukin? Impit akong tumili nang hawakan niya ako sa bewang at buhatin. Isinandal niya ako sa malamig na pader at nagagalit na tumingin sa akin. I told you to stop but you did not listen. I hate you, woman! Kinulong niya ang labi ko sa mga labi niya. Napapikit ako, sabay kapit sa balikat niya. Dumiin ang katawan niya sa akin na para akong dinudurog. Inayos niya mga hita ko at pinaikot iyon sa bewang niya. Nagsimula siyang igalaw ang labi sa akin kaya wala akong nagawa kundi sumagot sa halik niya. Sa tuwing nandyan si Brent ay kumukulo ang dugo ko sa kanya pero kapag ganitong inaangkin niya ang labi ko ay para akong tumitiklop. Nadadala ko ng init ng katawan ko. Sinasagot ko ang pusok ng halik niya. Nang kapusin kami ng hininga iniiwas ko ang mukha. Pero hindi tumigil sa paghalik si Brent kaya bumaba iyon sa leeg ko. Brent! Pinamulahan ako ng mukha nang idain ko ang kanyang pangalan. Nang tumaas na ang init ng mga katawan namin at umiba ang ritmo, ay nakarinig kami ng kalabog. Sumunod ang malakas na boses ni Nicole. Brent? Malakas ko na itulak sa Brent at namimilog ang aking mga mata na hindi malaman ang gagawin. Brent, where are you? Brent? Muli kong itinulak sa Brent sa dibdib nang papalapit na sa amin ang boses ni Nicole. Dumagundong ang dibdib ko sa kaba at bigla akong pinagpawisan. Hindi kami pwedeng maabutan ni Nicole sa ganitong posisyon. Hindi niya pwedeng makita itong eksena sa loob ng toilet. Agad kong inayos ang sarili at ang damit kong tinapon niya sa aking leeg. Bumaba ako mula sa pagkakaupo sa sink at itinulak ulit si Brent. Nasapon niya ang mukha at lumabas. Napahinga ako ng malalim. Pinulot ko ang basahan sa sahig at niyakap iyon sa tapat ng dibdib ko. Narinig kong nagagalit si Nicola. Ano bang problema mo, Brent? Nawawala ka na sa sarili mo. Simula na magaling ka sa Italy. Remember, family dinner natin ngayon para pag-usapan ng kasal natin pero hindi ka mahanap. Muli akong pumikit. Lumapit ako sa pinto at sumandal sa pader. Nakinig ako sa kanila. At nandito ka lang pala sa kwarto mo? Nakabihis ka na ng pantulog at walang balak na siputin kami? Pinapahiya mo ako sa mga magulang ko? Nakagat ko ang ibabang labi. Nakaramdam ako ng guilt para kay Nicole. Hindi sila sinipot ni Brent dahil nakipaghalikan ako sa kanya dito sa loob ng banyo. At kung hindi pa siya dumating ay baka hinubaran na ako ni Brent ngayon. Palagi mo na lang akong iniiwan sa ere, Brent. May problema ba tayo, ha? Ano bang problema mo? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Calm down. Narinig ko sabi ni Brent sa mababaw na boses. Agad sumagot si Nicola. Nagagalit pa rin ang tono. Paano ko kakalma, ha? My dad walk out kanina. You ruined our family dinner. I said calm down. Nasa loob ng bathroom si Mary at naglilinis.
Baka matakot mo ang bata. Napapikit ako lalo na sa itinawag sa akin ni Brent. Tumahimik si Nicole kaya tinawag ako ni Brent. Nahihiya akong lumabas mula sa banyo na bitbit ang map ko. Excuse us, Mary. Nicole. Tumango lang ako sa kanya at mabilis na lumabas. Napahinga ako ng maluwag nang makalabas sa kwarto ni Brent. Kanina nakita ko na lilisik ang mga mata ni Nicole pero nagpipigil lang nang malaman na nasa loob ako. Mabilis akong bumaba at dumiretso sa likod ng kusina. Binuksan ko ang gripo at nilabhan ang dala kong map. Muntik na talaga kaming mahuli ni Nicole. Kung hindi lang siya nagsalita at biglang pumasok sa banyo, ay masasaksihan niya ang ginagawa namin. Tinampal ko ang noo at sinabunutan ng buhok. Pakiramdam ko ay sinisira ko ang couple na iyon. Masakit bang ulo mo, Iha? Napalingon ako kay Manang Tere nang magsalita siya mula sa likuran ko. May bitbit din itong gamit na panlinis. Mukhang kagagaling niya sa kabila. Nginitaan ko siya sabay iling. Okay lang po ako. Magpahinga ka muna kung tapos ka na sa paglilinis. Hindi rin madali ang ginagawa mo dito sa loob ng palasyo. Tumango ako sa kanya at muling initian. Malawak ang palasyong ito na minana ni Vladimir Salvacion sa yumao nilang lolo na Crown Prince noon. Pero dahil iba na ang buhay ngayon kaysa noon ay hindi na nila ipinagpatuloy ang mga hari-harian sa palasyo. Ang kalahati nitong palasyo ay ginawang museum kung saan nandoon daw lahat ang mga paintings na mga yumao nilang ninuno. Hindi ko pa nararating ang kabila dahil bawal kami pumasok doon at walang karapatan ang mga kasambahay. Sa gitna nitong palasyo ay may malawak na swimming pool at hardin. Meron din daw na mini bar at dito balak ganapin ang kasal ni na Brent. Marami din ako nakukuhang impormasyon kay Manang Raquel sa tuwing nakakapagkwentuhan kami. Siya ang pinakamatagal na nanilbihan dito sa palasyo, kaya marami na siyang nalalaman tungkol sa kanila. Napadaan ako kanina sa pasilyo at narinig ko ang boses ni Ma'am Nicole. Mukhang nagtatalo sila ni Sir Brent. Kinabahan talaga ako, Manang, dahil ang lakas ng boses ni Ma'am. Bulong ni Lida sa amin. Nasa kusina kaming tatlo at naghahanda ng pagkain para bukas. Hindi nga makausap si Madam kanina eh. Namumula ang mukha. May delubyo na naman yatang nangyari sa pamilyang ito. Si Manang Raquel. Malakas ako napalunok. Muntik ko nang mabitawan ng hawak na kutsilyo dahil bigla akong nanginig. Ewan ko ba kasi kay Sir Brent. Much in love naman siya kay Ma'am Nicole noon ah. Bagay na bagay pa sila dahil parehong mayaman. Pero napapansin ko ngayon ay parang si Sir Brent ang nagbago. Ano sa tingin mo, Manang? May nahanap kaya si Sir Brent na ipapalit kay Ma'am? Itinaas naman ng Raquel ang kamay kay Lida. Huwag kang maingay at baka may makarinig sa'yo. Matatanda na sila kaya alam na nila ang dapat gawin. Kung gusto nila maghiwalay, huwag na nilang patagalin. Napaawa ang mga labi ko at nagkatinginan kami ni Lida. Bitter pala si Manang Raquel sa relasyon ni Brent. Bakit kaya niya ito nasabi? Humagikik si Lida. Manang ha? Hindi mo talaga bet si Ma'am Nicole para kay Sir Brent. Umismid ang matanda. Sa simula pa lang no? Kaugali din niya ni Madam Laura. Kapag naging lady yan ang palasyong ito ay sigurado kung mamanduhin niya tayo mga katulong. Tumangutangon si Lida. Bakit hindi ko yan naiisip, Manang? Paano papasok sa isip mo kung puro ka cellphone? Tumikim ako. Natigilan ang dalawa at sabay na tumingin sa akin. Gaano na po ba sila katagal na magkarelasyon? Tanong ko. Nag-isip sandali ang dalawa pagkatapos ay si Manang Raquel ang sumagot. 5 taon na sila. Matagal-tagal na rin, Iha. Tumango ako. Biruin mo iyong 5 taon ay masasayang kundi sila magpapakasal. Pero kapag nagpakasal sila ay paano na ako? Walang lalaking nakakahalik sa akin maliban kay Brent kaya sa tuwing naiisip kong ikakasal na siya, ay nakakaramdam ako ng kakaiba dito sa puso ko. Mabigat akong bumuntong hininga. Sinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako masasaktan kapag natuloy ang kasal nila. Kapag natuloy ang kasal nila ay araw-araw ko silang makikita na masaya at naglalambingan sa kwarto ni Brent. Makakapaglinis pa ba ako niyan kapag nagkataon na matuloy ang kasal nila? Parang hindi ko na kayang umakyat sa kanyang kwarto. Halos lahat ng parte ng kwarto ni Brent ay may alaala ko. Sa closet, sa kama, sa banyo ay naghalikan kami. Nakaramdam ako ng kirot dito sa puso ko na hindi ko maamin. Pabaling-baling ako ng higa at hindi makatulog. Kanina ko pa iniisip ang halikan namin sa banyo niya. Hindi ko makalimutan at hanggang ngayon ay nalalasahan ko pa rin ang labi ni Brent. Isa na namang katangahan ang pinasok ko kanina.
Paano ko nagawang tanggalin ang botones ng suot kong pang itaas sa kanyang harapan? Nasisiraan ka na talaga ng bait, Mary. Hindi ako nag-iisip at ginagawa kung anong pumapasok sa may kukote ko. Nang mag-alas 4 na ay saka pa ako nakatulog. Kaya naman pagpasok ko sa school ay 3 points lang ang nakuha ko sa quiz. Nakakahiya ng pangaralan ako ng English teacher namin. Ako lang may pinakamababa sa quiz namin. Ganda lang yata ang ambag ko sa lipunan. Parang gusto ko na tuloy tumigil sa pag-aaral at magtrabaho na lang ng maayos. Mary, gising. Nasa palasyo na tayo. Napaigtad ako at agad na dumilat ng malakas na tapikin ni Manong ang braso ko. Wala pa ako sa katinuan ng lumingalinga sa paligid. Nakatulog ako sa biyahe pa uwi. Hindi na kinaya ng talukap ng mga mata ko at sadyang pumikit. Pasensya ka na, Manong. Napuyat ako kagabi dahil sa homework ko. Dahilan ko kay Manong, pero ang totoo ay dahil sa kaiisip kay Brent Salvacion. Tumango lang siya. Kinuha ko ang bag at pumasok na sa loob. Nagbago ang isip ko na dumiretso sa maid's quarter kaya sa kusina ako pumasok. Bigla ako nahiya nang maabutan ko sa loob ang magkapatid. Kasama nila si Manang Raquel at mukhang nakakatawa ang usapan nila. Natigilan silang lahat nang makita ko. Nakakahiya kung lalabas ako ulit dahil nakita na nila ako. Mary! Nilingon ako ni Nathan at ninitian. Oh my God, nandito ang Prince Charming ko. Para ako naka-jackpot nang makita siya ulit. Ang bilis ng tibok ng puso ko na para bang lumulundag sa kinaroroonan nito. Nilitian ko siyang pabalik at nagbigay galang sa kanila pero nang tingnan ko sa Brent ay naniningkit ang mga mata niya sa akin. Wala na yatang kinakasaya ang lalaking ito. Palagi na lang galit sa tuwing nakikita niya ako. Lumapit ako kay Manang Raquel at tumayo sa tabi niya. Muli akong tiningnan ni Nathan. How's your study, Mary? Nahihiya akong ngumiti. Hindi ko pwedeng sabihin ang totoo dahil nakakahiya. Lalo na ang nakuha kong score ngayong araw. Okay lang naman po, sir. You look great in your school uniform. Dagdag pa nito. Magpapasalamat na sana ako pero pabalang na ibinaba ni Brent ang hawak na baso. Lahat kami napatingin sa kanya. Tumayo siya at inayos ang suot na tuxedo. Nathan, stop chatting and let's go. Napailing si Nathan at sumunod sa kuya niya. Kumuway pa sa akin si Nathan bago siya lumabas. Bumuntong hininga ko at tiningnan si Manang. Kani-kanina lang ay masay ang batang iyon. Nung dumating ka, ay biglang nag-iba. Ang weirdo talaga ni Sir Brent. Napailing si Manang at bumalik sa sink. Nanghingi lang ako ng tubig pagkatapos ay lumabas na mula sa kusina at dumiretso na ako sa maid's quarter namin. Nakapagbihis na ako at lalabas na mula sa kwarto upang linisin ang kwarto ni Brent pero natigilan ako nang mag-ring ang cellphone ko. Kumunot ang noo ko nang makita ang pangalan ni Lalaine. Bakit kaya ito napatawag? Dinampot ko iyon at agad na sinagot ngunit nang magsalita siya ay nabitawan ko ang cellphone at napaupo sa sahig dahil bigla akong nanlumo. Mabilis na hinubad ni Nicole ang sexing suot na bestida at inihagis iyon sa sahig. Nag-iinit siya ng husto at hindi na mapigilan na sumampa sa nakahigang kalaguyo niya. She was disappointed and mad when Brent rejected her. Matagal na niyang napapansin na palaging wala sa sarili si Brent. Matagal na silang hindi nagsasex kaya hinahanap na ni Nicole sa ibang lalaki ang kanyang pangangailangan. Pero ganun pa man ay tuloy pa rin ang kasal nila ni Brent kahit na nanlalalaki siya. Matagal nang laruan ni Nicole ang lalaking ito. Sa tuwing tinatanggihan siya ni Brent ay tinatawagan niya ang lalaking ito upang paligayahin siya. Napapaligaya siya nito at napaparaos mula sa kanyang kakatihan. Matagal na siyang nagtitiis kay Brent. Ang 5 taon na pinagsamahan nila ay nanlalamig na. Wala na silang oras sa bawat isa lalo na si Brent. I will make you the happiest person in this universe. Daing pa ng lalaki. You're so good, Norman. Parang gusto ko pa. Mainang tumawa si Norman at agad siyang dinaganan. Ikakasal ka na pero tinatawagan mo pa rin ako. Paano kung malaman ni Brent ang tungkol sa atin? Ngumisi si Nicole at binuka ng malapad ang mga hita nito. Paano niya malalaman kung panay trabaho ang laman ng isip noon? Hindi pa nga kami kasal ay nawawala na siya ng oras sa akin. Paano pa kaya kapag naikasal na kami? Makikipagkita ka pa rin ba sa akin kahit kasal ka na? Tinignan siya ni Nicole sa mukha. Of course, when I need you. Dapat ay palagi kang available para sa akin.
Samantala, si Brent ay dumiretso sa penthouse ni Nicole pagkagaling niya sa opisina. Balak niyang dumaan saglit upang kumustahin ang nobya dahil simula kahapon ay hindi sila nagkaayos. Iniwan niya ang driver sa baba at nagpahintay siya dito. Nang marating ni Brent ang kondo ng nobya ay agad itong nag-enter ng passcode. Natigilan siya na makapasok sa loob. May nakita siyang sapatos ng lalaki at necktie sa sahig. Dahan-dahan niyang nilapitan iyon upang kumpirmahin kung sa kanya ba ito pero kumunot ang noo niya nang mapagtantong hindi kanya ang nakita. Dahan-dahan siya naglakad papunta sa kwarto ng nobya at itinulak ang pinto. Nagsalubong ang mga kilay ni Brent nang makita ang dalawang katawan na magkatabi sa kama habang nakahubad. Hindi niya akalain na magagawa siyang lokohin ni Nicola. Tama ang nasa isip ni Brent. Hindi siya mahal ni Nicola, kundi kailangan siya nito. Mabilis na tinanggal ni Brent ang suot na necktie na makapasok na siya sa loob ng sakyan. Ngumisi siya at isinandal ang ulo. Umuwi na tayo, Ben. Utos niya sa driver. Tumango ang driver at agad na pinaandar ang makina upang makauwi na sila. Sa daan pa uwi ay hindi makalimutan ni Brent ang eksenang nasaksihan sa kondo ni Nicola. Napapailing siya at hindi makapaniwala. Nang makarating sila sa palasyo ay agad siyang umakyat sa kanyang kwarto. Kailangan niyang maligo upang mahimas-himasan dahil pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Naabutan niya sa loob ng kwarto si Mary na tahimik na nililinis ang flower vase na nakapatong sa mesa. Hindi man lang siya naramdaman ni Mary dahil para itong wala sa sarili. Kumunot ang noo ni Brent na naglakad pa ito palapit sa dalaga. Nang hindi pa rin siya mapansin ni Mary ay malakas siyang tumikim. Dahil sa gulat ni Mary ay nabitawan niya ang flower vase at nabasag iyon sa sahig. Nanlalak ang mga mata ni Mary at hindi malaman ang gagawin nang mapagtantong nakasira siya ng mamahaling gamit sa kwarto ni Brent. Agad niya itong dinampot kahit basag na kaya nasugatan siya sa kamay. Stop! Don't touch the glass! Mabilis siyang nilapitan ni Brent at hinawakan sa kamay. Nanginginig sa takot si Mary at nagsimulang umiyak. I'm sorry po. Hindi ko po sinasadya. I'm sorry po. Napahagulhol siya ng iyak sa sobrang takot mula sa nabasag. Dumagdag pa ang flower vase na ito sa patong-patong niyang problema kaya hindi na alam ni Mary ang kanyang gagawin. I'm sorry po, sir. Hindi ko sinasadya. Kaltasin niyo na lang sa sweldo ko. I'm sorry. Dumi ng kamay ni Brent sa kanyang balikat. Hey, calm down. What happened? Agad hinanap ni Brent ang mga mata ng dalaga pero hindi siya nito tinitingnang pabalik. Hinawakan ni Brent ang kamay niya at hinila patayo. Dumudugo ang sugat niya sa kamay kaya dinala siya ni Brent sa banyo at tinugasan ang kamay. Hindi pa rin tumigil sa kahihingi ng tawad si Mary at sa kaiiyak. Pumikit si Brent at malalim na bumuntong hininga. Stop crying. I'm not mad because of that vase. Can you please calm down and tell me what happened to you? For God's sake. Inabot ni Brent ang medical kit sa cabinet at nilagyan ng betadine ang sugat nito sa daliri. Pagkatapos niyang lagyan ay binuksan ang band-aid at maayos niyang idinikit sa daliri ni Mary. Pinunasan ni Mary ang luha sa mga mata nang makitang nakatingin sa kanya si Brent at naghihintay ng sagot. Magsalita ka. Ano bang nangyayari sa iyo at parang wala ka sa sarili mo? Muling naninikip ang dibdib ni Mary at napaluha ulit. Naningalan niya si Brent at pinilit magsalita. Gusto kong umuwi. Nasa ospital ang tatay ko dahil inatake siya sa puso. Gusto ko siyang nakita. Tulungan niyo po ako. Muling nabasag ang boses ni Mary. Kung kinakailangan niyang magmakaawa kay Brent ay gagawin niya, matulungan lang siya na makauwi sa kanila. Natigilan si Brent nang marinig ang problema ng dalaga. Hindi siya makapagsalita at nakatingin lang dito. Inabot ni Mary ang isang kamay niya at mahigpit na hinawakan. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Ibibigay ko lahat ng pangangailangan mo. Tulungan mo lang kami. Tulungan mo ang pamilya ko. Naluluha pa rin na nagmakaawa si Mary. Umawang ang labi ni Brent. Muling niyugyug ni Mary ang kanyang kamay. Parang walang awa. Malakas na lumunok si Brent at hinila ang kamay mula kay Mary. Natigilan si Mary at napatitig sa kanya. You will do whatever I want? Tumango si Mary. Kaya mong gawin lahat ng hihilingin ko? Muling tumango si Mary. Lahat-lahat, Mary? Pumikit siya at muling tumango. Lahat ng gusto mo gagawin ko. Lahat ng iuutos mo sa akin isusundin ko.
Lahat ng pangangailangan may pupunaan ko. Hindi umimik si Brent. Hinugot ang cellphone sa kanyang bulsa at may tinawagan. Ariston, maganda ka ng million cash para sa akin. Kunin mo sa account ko at dalhin mo dito sa palasyo. Malakas na napalunok si Mary nang marinig ang sinabi ni Brent sa kanyang kausap. Ang dugong bughaw ay dugong bughaw. Sa isang iglap ay kayang gumawa ng himala na hindi kayang gawin ng mahirap na katulad ni Mary. Ipapadala kita sa Cainta Province, Ariston. Dalhin mo ang sasakyan mo. Dagdag niya mula sa kausap. Tahimik lang si Mary na nakikinig sa kasama. Nang matapos makipag-usap, si Brent ay muling hinarap si Mary. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa bago muling binalik ang mga mata sa mukha ng dalaga. Kailan na ospital ang tatay mo? Muling napalunok si Mary. Kahapon po. Sagot niya. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang problema mo? Napayo ko si Mary. Sinubukan kong kausapin si Madam pero busy siya. Kaya wala akong nagawa kundi hintayin ka. Nagsapo ng mukha si Brent. Simula kahapon ay busy siya sa trabaho at dumagdag pa ang away nila ni Nicole. Okay lang ba ang tatay mo? Natigilan si Mary. Hindi niya akalain na may puso pa itong lalaking kaharap upang tanungin ang kalagayan ng tatay niya. Umiling si Mary. Kailangan daw niyang maoperahan. Magbihis ka na. Darating sa Ariston para ihatid ka sa inyo. Napasingap si Mary. Naiiyak ulit na tumingin kay Brent. Maraming salamat, Brent. Agad siyang hinapit sa bewang ni Brent at hinalikan sa labi. Huwag kang magpasalamat. Hindi ako tumulong. Binili ko ang lahat. Naluluha akong nagpaalam kay Manang Raquel. Hindi ko alam kung anong sasabihin ni Madam Laura kapag nalaman niyang uuwi ako ng probinsya. Ngayon, dahil sa tatay ko. Si Manang Raquel ang nagwalis nang nabasag ko kanina sa kwarto ni Brent dahil wala na ako sa tamang pag-iisip simula kahapon. Mag-iingat ka sa biyahe mo, Iha. Ipagdadasal ko na gumaling na mabilis ang tatay mo. Ngumiti ako kay Manang Raquel at muling nagpasalamat. Salamat po, Lola. Sige na po, aalis na ako. Isinukbit ko sa balikat ang backpack. Pagkatapos ay lumabas na. Nasa labas ng gate ang secretary ni Brent na naghihintay sa akin. Agad siyang bumaba nang makita ako at pinagbuksan ako ng pinto. Sa daan pa uwi ay panay ang dasal ko. Natatakot ako para sa tatay ko. Hindi ko na alam ang gagawin kapag kinuha siya sa amin ni nanay ng maaga. Miss, saan naka-confine ng tatay mo? Napatingin ako kay Ariston. Itinuro ko sa kanya ang kabilang kanto. Diyan po sir sa public hospital ng Cainta. Tumango siya at niliko ang sasakyan papunta doon. Nang makarating kami sa ospital ay hindi na ako nakapaghintay at agad na tumakbo sa loob. Nasusundan lang ako ni Ariston. Magandang araw po. Inahanap ko po ang room ni Mr. Lozano. Tanong ko sa reception. Agad nilang itinuro sa akin ang kwarto ng tatay ko. Nanginginig ang kamay kong pumasok sa loob. Maraming pasyente sa loob at may mga bantay din. Nakita ko sa pinakadulo si nanay. Nandito rin sila Lane at sinasamahan ang mga magulang ko. Nay! Napatayo si nanay na makita ako. Agad niya ako sinalubong ng yakap at biglang naiyak. Mary, anak! Nandito ka na! Hinaplos ko ang likod niya. Naluluha na rin ako nang makita ang tatay kong nakahiga sa kama at may oxygen sa bibig. Tumayo rin sila Lane at nakiyakap sa amin. Kumusta si tatay? Nilapitan ko si tatay at kinuha ang kamay niya. Matagal ko iyong hinalikan at hinaplos ng mabini. Nag-aalala na ako, Mary. Kailangan na siyang maoperahan pero anong gagawin natin? Wala tayong pera para sa operasyon. Malalim ako nagpakawala ng hininga. Tumayo ako at bumalik sa tabi ni nanay. Ginagap ko ang palad niya at tinignan ko siya sa mukha. Gagaling siya, Nay. Maoperahan siya bukas. Umawang ang mga labi ng nanay ko at hindi makapaniwala mula sa sinabi ko. Pero nasa ulap ng kanyang mga mata ang tuwa nang malaman na maoperahan na ang tatay ko. Ililipat natin siya sa private hospital. Natigilan ulit si nanay. Pero anak, wala tayong pera. Hininaan niya ang boses upang hindi kami marinig ng mga tao sa loob. Binulungan ko siya. Ang amo ko ang bahala sa lahat ng gastos. Huwag po kayo mag-alala. Simula ngayon ay huwag mo nang isipin ang pera. Magdasal na lang kayo para sa kaligtasan ni tatay. Muli niya akong sinugod ng yakap at tuwang-tuwang nagpasalamat sa akin. Pumasok sa Ariston na may kasamang doktor. Agad na kinausap ng doktor ang nanay ko na ililipat na sa tatay at nakaschedule na ang kanyang operasyon. Sumang-ayon kaming lahat sa naging desisyon ng doktor.
Nang nasa operation room ang tatay ko ay tahimik kami naghihintay sa labas. Ang nanay ko ay walang ginawa kundi manalangin. Si Ariston ay hindi umuwi at nanatiling nakabantay sa amin. Pinakilala ko na siya sa nanay ko at nagulat pa ito nang malaman ng secretary siya ng mga salvasyon. Marami akong gustong itanong sa iyo, Mary, pero hindi ito ang tamang oras. Bulong nila Lane. Nalungon ko siya at pilit nang initian. Ako rin, Lane. Marami akong gustong sabihin sa iyo tungkol sa buhay ko sa Maynila. Inakbayan niya ako. Kapag bumalik na lahat sa normal ay makakapagkwentuhan rin tayo. Oo, magiging okay ang tatay. Magiging okay siya, Lane. Nagyakapan kami. Napapasalamat ako may kaibigan ako na tulad ni Lane. Hindi niya ako iniiwan at palagi siyang nandyan kapag kailangan ko siya. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang pagkikita namin ni Brent. Sigurado ako magugulat si Lane kapag nalaman niyang natagpuan ko na ang lalaking bangungot ko. Sabay-sabay kaming napatayo na lumabas ang doktor. Agad kami lumapit sa kanya at napangiti ako nang makitang masaya ito at nakangiti na sa amin. Successful po ang operation ni Mr. Lozano. Congratulations po. Napaiyak ang nanay ko. Malakas ako napasinghap at muli kaming nagyakapan na tatlo. Wala na kaming pakialam kung nakatingin sa amin si Ariston. Inasikaso nila kami. Ganito talaga kapag may pera ka. Mabilis ang proseso at natitingnan ka ng doktor palagi. Inilipat sa malaking kwarto ang tatay ko. Hindi pa siya nagigising dahil sa anesthesia. Dito muna kayo sa loob. Bibili lang ako ng pagkain sa labas. Nila Lane. Nginitian ko siya. Pagkatapos ay ginuso ko sa kanya si Ariston. Kumunot ang noon nila Lane. Lapitan mo, tanungin kung anong gusto niya. Hindi pa yan kumakain dahil kasakasama natin sa mula kanina. Nahihiyang umiling sa akin sila Lane. Pinalakihan ko siya ng mga mata. Nahihiya ako, Mary. Kanina pa kasi iyan nakatingin sa akin ng pasikreto. Inapakan ko ang kanyang paa. Ambisyosa. Akala mo may gusto siya sa'yo? Baka may asawa na nga yan eh. Hilaw nang umiti sila Lane. Wala siyang nagawa kundi ang lapitan sa Ariston na nakaupo sa sofa at tinanong kung anong kakainin. I will come with you, miss, if you don't mind. Ani Ariston.